Mapagpalang Diyos ang banal sa pangalan mo po aming pinakamamahal na Diyos na maway mahabagin. Tungo po sa aming pagkasala at pinagmumulan ng lahat ng biyaya at pagpapala. Kami po ay tunay taos puso, nagpupuri at nagpapasalamat sa gintong pagkakataon na ipong ipiyangkaloob na espesyal na araw. Sa araw na ito, dahil sa aming selebrasyon o pagpasalamat na kami po ay nakaabot ng 28 sa iyong awat habag na iyong pinanghawakan na nakakapaglingkod sa pangunang panalangin namin ginagalang mga evangelista. Salamat po Diyos, hallelujah. Sa mabuhay na patuon namin napakinggan patuloy po, nagdadagdag na aming panuwa at pampataya, higit sa lahat yung napakatamis na presensya na ito po ang aming kailangan, katuwa at kagalakan dahil ang aming ginagawa ay nakakabot sa trumbiyaya. Minsan ng Pao Diyos, kami po yung samahan at pagpalaim sa pakikinig ng iyong banal salita. Buksan mo po Diyos ang puso at pagkaunawa ng bawat isa na yung manak dati at baguhan. Aming live broadcast viewer na sumusubaybay sa magawain sa pangunang panalangin namin ginagalang. Mahalaban lista ang propetang iyong ginawit para sa aming kaligtasan at sa ganang akin. Wala po akong magagawa, subalit ako'y langsat pangunahat. Nawa po ang Ebanghelyong kaligtasan aming mapapakinggan ay maging silbing pagpapalang espiritual para po aming magawa ang ibang kalooban para kami po'y maging katanggap-tanggap sa iyo at tiyak pupunta sa iyong karyan. Sa makapangyarihang pangalan mo po, aming pinakamamahal pa Jesus, doon po ang aming sa panalangin, aming sasaway, alinlangan di pagkaunawa ni Basata sa aming kalagatnaan sa hapong ito, cast out! In Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Purihin po ang ating pinakamamahal na Pansos at tayo po may mahal ay makabalik po sa ating mga inuupuan at ang pinakamataas sa pagpuri, pagluwalhati, pagdakila at pagsamba ay tangi po sa ating pinakamamahal na Pansos Kristo at dual honor respect sa ating beloved evangelist Will Estrada Almeida at sa buong sambahayan, sa kanilang anak Manugang Apo at sa ganitong aral po, di natin malimutan itinuro po ng ating beloved assistant pastor Lena Almeida at magandang hapon sa lahat po ng ating operator sa lahat po na aking mga kapatid, mga Panginoon, dati at baguhan, ating live broadcast viewer, magandang pinagpalang hapon po at happy church anniversary sa inyong lahat na 28 years hindi tayo iniwan, pinabayaan ng pinakamamahal na Panginoon. Kaya tayo matuwa at magalak dahil tayo po hanggang ngayon ay patuloy nakakapaglingkod sa pinakamamahal na Pansos. May mahal ating po unawain ang ilang talata na ating mapakinggan dati at baguhan. Dahil ito po ang magpapalakas at magpapatibay sa atin sapagkat tunay po tayo pinagpala. Dahil ang pumili sa atin ay ang pinakamamahal na Pansos. Hindi tayo po ang pumili at humanap ng ating Diyos. Bagos tayo ang hinanap ng pinakamamahal na Panginoon. Dahil tayo po ay tunay sa sinapupunan pa lang ng ating mahal na ina, tayo'y pinili na ng mahal na Panginoon. Sa kabila, tayo po ay nalublob sa pagkakasala, sa bisyo, sa karamdaman, subalit dumating ang araw na ikay kailangan ng maglingkod sa Diyos o ang bawat isa sa atin. Bakit? Dahil malapit na tayong balikan ng pinakamamahal na Panginoon. Aklat po tayo may mahal ng Juan 15:16 at pakibasa na rin ang awit 118:24. Dito po sa Ebanghelyo ayon kay Juan, Kapitulo 15, talatang 16. Ako'y hindi ninyo hinirang, ngunit kayo'y hinirang ko. At akin kayong inihalal, upang kayo'y magsiyaon at magsipagbunga, at upang manatili ang inyong bunga, upang ang anumang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan, ay maibigay niya sa inyo. Amen. Awit po tayo, pakisuyo. Awit 118:24. Sakot po ng mga awit, Kapitulo 118, talatang 24. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon, tayo magagalak at ating katutuwaan. Amen.
Lahat may magsabing, praise the Lord! Kahit may mahal, 3:00 na, at yung iba'y nakakaramdam ng gutom, matuwa ka. Ito ang araw ginawa ng Panginoon para matuwa ka at ikagalak mo dahil ikaw ay pinilit hinirang ng mahal Panginoon. Na tayo po ay dapat magpasalamat sa awat habag at kabutihan ng mahal Panginoon sa atin. Tayo po ay patuloy lumalakad sa panibagong buhay, patuloy tayong pinagpapala ng mga Panginoon dahil sabi ng Juan, ako'y hindi niyo hinirang, ngunit kayo aking hinirang. Kayo aking inihalal upang magsiyaon, upang kayo magsipagbunga, upang manatili ang inyong bunga at anuman ang inyong hingin sa Ama ay maibigay sa inyo. Lahat magsabing praise the Lord. Malinaw miyaman ang mga akla. Una, na atin dapat isipin at pasalamatan, hindi tayo ang naghanap ng ating Diyos na paglilingkuran. Dahil sa ating kapanahunan, napakadaming pagpapaliwanag ng iba patungkol sa Diyos. May 2, may 3. Mayroong napakadaming Diyos, iba't iba ang kulay. Pero ang ating Diyos, iisa. Siya ang lumalang ng langit at lupa. Siya ang nagpayro ng buhay sa iyo. Siya ang humirang sa iyo. Kaya ano sabi ng mga aklat? Hindi tayo ang humirang sa Diyos o pumili ng Diyos. Bagkus ikaw, ako ang hinirang ng mahal na Panginoon. Ikaw ang pinilit hinirang sa dami ng iyong kamag-anak o iyong angkan o iyong kadugo, sa dami ng iyong kaibigan at kapitbahay, ikaw, minamahal ang isa sa hinirang ng mahal na Panginoon. Kaya anong dapat nating gawin sa huling panahon ito? Matuwa ka, magalak ka, na ikaw ay hinirang ng mga Panginoon at dinala ka sa tunay na bagawain. Kaya anong tungkulin natin? Magsiyaon tayo upang tayo magsipagbunga. Ibig sabihin, humayo, maging buhay na patotoo, na tayo po ay tunay na pinagpala ng pinakamamahal na Diyos sa gawain ito. Ipagsigawan mo na ikaw ay binago ng mga Panginoon. Pinagaling ang iyong karamdaman. Kaya ang sabi ng mga aklat, tayo'y hinirang ng Diyos. Kaya ating ikatuwa, ikagalak, minamahal, dahil sa dami ng tao, sa dami ng tao sa iyong barangay, kinagyan, o sa iyong bayan, ikaw ang isa sa hinirang ng mahal Panginoon. Kaya nga, matuwa tayo. At kung tayo natutuwa at nagagalak, magpapatuloy po tayong maglingkod sa Kanya. Amen? Dahil natutuwa ka eh. Kaya dumating man ang pagsubok, kahirapan, pagtutuwid, paglilis, karamdaman, matuwa ka pa rin dahil ikay anak ng mahal na Diyos. Magpapatuloy pa rin tayo maglingkod sa Kanya, sapagkat ang magtitiis hanggang sa wakas, Siya ang maliligtas. 10 years ka na sa mahal na Diyos? 20 years, 28 years, kung iyong lahat natanggap ng biyaya at pagpapala, tinugong ka ng pinakamamahal pa sa iyong panalangin sa Panginoong Pastor, magpatuloy pa rin po tayo. Bakit? Wala pa tayo sa langit. Sa tunay na anak ng Diyos, lupa man ay langit na rin dahil kasama natin araw-araw ang mahal na Panginoon. Subalit wala pa tayo sa langit. Kaya kailangan tayo lahat po'y magpapatuloy maglingkod sa mahal na Panginoon. At bilang tayo hinirang ng mga Panginoon, mayroon po tayong tungkulin na dapat isagawa habang tayo po ay naghintay sa pagbalik ng mga Panginoon. Ang sabi ng Baaklat sa ating biyasa, kayo'y aking inihalal upang magsiyaon, upang kayo'y magsipagbunga. Lahat magsabing, praise the Lord. Ang bawat isa sa atin may inutusan. Kaya ang tinanggap nating libre, ibahagi nating libre. Lagi tayong magpatuto, lagi tayong mag-share, lagi natin ipagsabi ang kabutihan ginawa ng mga Panginoon, sapagkat ang bawat isa atin may tungkulin, dapat magkaroon ng bunga. Ibig sabihin, may maaakay po tayo sa paanan ng mga Panginoon na kaluluwa. Magkaroon ng bunga. Amen?
Kaya kailangan tayo lahat mayroon po magiging bunga o maaakay sa paanan ng mahal na Panginoon. Bakit po hindi tumigil ang ating ginagalang mga banglista, ating beloved asset na Pastor Leon sa mida sa kanilang pag-ayuno, sa kanilang pangangaral, dahil utos ng mga Panginoon magsiyaon upang magsipagbunga. Sa kanilang pagpapatuloy, ano ang naging bunga? Ikaw, ako, pinili ng mahal na Panginoon. Ngayon tayo pinilit, hinirang, kailangan din magkaroon tayo ng bunga. Kaya magpatuto po tayo, mag-share. Huwag tayong manghimagod. Huwag tayong mahina malpaypay. Nasa huling panahon tayo, kaya kailangan yung mga taong walang kaligtasan, yung ating mga sa buhay na maraming alibay, maraming katuwir sa paglingkod sa mahal na Panginoon, at kita natin na sila mapapahamak pagdating ng araw. Ang sabi ng mga aklat, agawin natin sila sa apoy. Dahil ang taong hindi makakilala at makapagbalik sa mga Panginoon, papunta sa apoy ng impyerno. Ano sabi? Agawin. Ibig sabihin, habang hindi pa sila namamatay, habang hindi pa nagbabalik ang mga Panginoon, tayo, na pinilit hinirang, ay maging buhay na patotoo. Tayo ang magpipray sa kanila, tayo ang magpapatuto sa kanila, tayo ang magsisir sa kanila upang sila ay makalapit sa mahal na Panginoon. Kaya huwag po tayong mga tamad na mga pinili ng mahal na Panginoon. Tayo maging masipag. Humayo tayo. Lahat magsabing praise the Lord. Kaya lagi tayo mag-share, magpatuto. Hindi lamang pag-kursana, hindi lamang pag-anniversary. Tayo ay magpapagamit sa mga Panginoon. Habang tayo nabubuhay, magpagamit tayo sa mga Panginoon sapagkat ang utos niya magsiyaon tayo at magsipagbunga. Kaya kailangan tayo lahat mayroong maging bunga. Mayroong kaluwatang ipipresent sa ating mahal na Panginoon. Hindi lamang isa, hindi lamang 5, hindi lamang 10. Habang tayo'y may kalayaan at hindi pa nagbabalik sa mahal na Panginoon, ang nasik sa mabuting lupa, ang sabi, nagsisipagbunga, hindi lamang 10, hindi lamang 100. Dahil ang bawat sa atin, dapat patuloy gagamitin ng mahal na Panginoon. Lahat magsabing praise the Lord. Hindi lamang manggagawa, hindi lamang awit, hindi lamang instrumentalist. Ang bawat isa sa atin na pinili ng mahal na Panginoon, nawa gamitin ng mga Panginoon para sa ikaligtas ng ating mga mahal sa buhay. Kaya huwag po tayong mag-alibay, magdahilan sa paglingkod sa mahal na Panginoon. Dahil ang sabi ng mahal na Panginoon, sa tunay na mga anak ng Diyos na pinilit, hinirat may Espiritu ng Diyos, ito ang araw na ginawa ng Diyos. Bawat paggising mo sa umaga, ito ang araw, pinahiram ka ng buhay ng mahal na Panginoon. Matuwa ka dahil iyong magagawa ang kalooban ng Panginoon. Matuwa ka na ikay magagamit ng mahal na Panginoon. Kaya ang sabi, ito ang araw, ginawa ng mahal na Panginoon. Iyong ikatuwa at ikagalak. Dahil ikaw ay malakas, ikay malusog, hindi ka kagaya ng ibang tao nakaratay sa banig ng karamdaman, hindi makabangon. May pira, problemado, may pira, natatakot, lumabas ng bahay. Pero tayo ngayon, pinagpala ang mga Panginoon, dahil tayo pilit hinirang, laging kasama natin ang pinakamamahal na Panginoon. Kaya tayo mato at magalak na lagi tayo makagawa sa kalooban ng mahal na Panginoon. Lahat may magsabing praise the Lord. Sa lahat po ng mga pinit-hinirang mga Panginoon, huwag nawa kayong manghihina o malpaypay o mag-alilangan. Dahil ang sabi ng mga Panginoon, kung ikaw ay nasa karamdaman o problema o pagsubok, kawalan, ang sabi ng mga aklat, dili-dilihin mo ang mga ginawang bagay ng mahal na Panginoon sa iyo. Ibig sabihin, isa-isahin mo yung mabuting ginawa ng mga Panginoon, yung pagpapagaling sa iyo, pag-iingat sa iyo, pagbabago ng buhay mo. Bagkos isipin mo na ang mahal na Diyos ang gumawa sa iyo at sa kapatid natin sa Panginoon. Kaya walang dahilan para ikay manghihina o malupaypay. Bagkos sa huling panahon ito, matakot tayo sa Panginoon. Lahat magsabing praise the Lord. Ay minsan, ang ibang Kristiyano ay hindi takot sa Panginoong magkasala. Takot ay sa asawa. Takot ay sa kapitbahay.
Ang sabi ng mga Panginoon, matakot lamang tayo sa Panginoon, maglingkod tayo sa Kanya sa tatapat o katotohanan at dili-dilihin natin ang Kanyang ginawa sa ating buhay. Pakibasa po. Una, Samuel 12:24. Dito po sa unang aklat ni Samuel, Kapitulo 12, talatang 24. Matakot lamang kayo sa Panginoon at maglingkod kayo sa Kaniya sa katotohanan ng inyong buong puso. Dili-dilihin nga ninyo kung gaanong dakilang mga bagay ang Kanyang ginawa sa inyo. Amen. Napakalinaw, minamahal. Tayo po lahat ang kinakausap ng salita ng mga Panginoon. Tayo ang pinapalahanan na ngayon tayo hinirang na tayo lumalakad sa mga kalooban ng mga Panginoon. Huwag ka nang babalik sa pagkakasala. Kaya ang sabi ng mga Panginoon, matakot tayo sa Panginoon magkasala. Matakot po tayo mahiwalay sa presensya ng mahal na Panginoon. Dahil pag tayo wala na sa mahal na Panginoon, walang magliligtas sa iyo. Walang tutulong sa iyo. Ang sabi ng mga aklat, kakilakilabot na bagay ang mahulog sa makamay ng Diyos na buhay. Sino man tao at sino man naging anak ng Diyos at mawawala ka sa mahal na Panginoon, sa kataga o words na kakilakilabot, kung ba ikay nasa building na 3 palapag o 4 na palapag, pagbagsak mo, sa salitang kakilakilabot, balik o pati ang utak mo'y talsik sa taas ng pinanggalingan mo. Di mas higit kung ang isang tao'y mawala sa Panginoon, kawawa ka, walang tutulong at magligtas sa iyo. Kaya habang tayo po ngayon ay may pag-ibig na 100% pataas, huwag mong pababain na maging 80, 70, 60, 50. Dahil pag bumaba ang level ng pag-ibig mo sa mahal na Panginoon, maging kagaya ka ng maraming tao. Kilala ang Diyos sa salita, pero ang puso ang layo sa mahal na Panginoon. Kailangan po, may mahal tayo, matakot sa Panginoon at maglingkod sa Kanya ng may katotohanan. Lahat magsabing praise the Lord. Kaya nga, may katotohanan. Ibig sabihin, gagawin po natin lahat, may mahal, ang ipinagagawa ng mahal na Panginoon. Kung ikaw ay nahirapan sa mga ipinagagawa ng mahal na Panginoon sa iyo, ibig sabihin, ikaw pa ang nasusunod. Pero kung ikaw ay magpapasakop sa Panginoon, makakasunod ka sa utos ng mahal na Panginoon. Sabi ng Santiago 4, 7 at 8, magsilapit ka sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Magpasakop ka sa Diyos at magsisalangsang kayo sa dyablo. Kaya kung tayo po, minamahal, ay may takot sa Panginoon at ay naglingkod ng buong katotohanan, ang mahal na Diyos ang masusunod. Hindi po tayo. Dahil sa huling panahon ito, dapat tayo, minamahal, talagang matakot na manghina at malupaypay o magkasala. Dahil tayo ang mapapahamak. Kaya nga kung ikaw, minamahal, minsan, nang hina na paypay, minsan, tinatanong mo pa, ang mahal na Panginoon, bakit nangyari ito sa iyo? Tandaan mo, minamahal, kung ikay nang hina na paypay, tanda ko minsan, sabi ni Mama Der, pag nagme-meeting kami sa Novaliches, kung wala kang pagpapala, kulang ka sa prayer. Amen? Ay, simple, mga kapatid. Kung kapos ang pagpapala na inasa mo, tinatanggap mo, kulang. Kulang sa prayer o kulang ka sa pagsunod. Pero pag ikay nagkusa at maging masunurin, kakain ka ng puti ng lupain. Ibig sabihin, dadaloy at dadaloy ang pagpapala, hahabulin ka ng pagpapala sapagkat ikaw ay masunurin. Pero pag ikay hindi masunurin at marami kang dahilan, marami kang alibay, yung biyaya na ibibigay sa iyo, mawawala pa sa iyo. Dahil ang hinayos ng mga Panginoon, ipakita natin tayo may kusang pagsunod. Ano yung kusang pagsunod? May nakakakita man sa iyo o wala,
na kapatid mo sa mahal na Panginoon, susunod ka susunod sa utos ng pinakamamahal na Panginoon. Hindi yung pag may nakakakita, sumusunod ka. Di ba? Maraming ganyang anak. Pag natin si Papa at si Mama, yung ipinagagawa, talagang ginagawa. Pero pag wala na katalikod, hindi na ginagawa, puro gadget na lang. Kaya dadating ang Ama at Papa niya, hindi pa tapos sa ipinagagawa. Maraming ganong Kristiyano. Pag may nakakakita, ay, sinusunod. Ang gusto ng mga Panginoon, ay pag wala. Tandaan natin, may mahal, huwag tayong padaya sa kaway. Saan ka man naroon, kitang-kita tayo ng mahal na Panginoon. Huwag mo sabihin, wala kang kapatid sa Panginoon nakakakita. Kitang-kita tayo ng mahal na Panginoon. Saan ka ba takot? Sa tao o sa mahal na Panginoon? Dapat, number one, may mahal, ang tunay na pinitinirang tayo'y takot magkasala sa mahal na Panginoon. Amen? Kaya ang sabi ng mga aklat, tayo maglingkod sa Kanya. At habang tayo po ay nasa presensya ng mga Panginoon, tayo anak ng Diyos, tayo may pag-ibig sa mga Panginoon, naramdaman natin lagi ang presensya ng mga Panginoon. Tayo po lahat may mahal, lalong manatiling mapalapit sa mahal na Panginoon. Dahil once na iyong pabayaan ang tungkulin mo sa mahal na Panginoon, pababayaan ka rin ng mahal na Panginoon. Lahat magsabing praise the Lord. Kaya habang tayo nasa mga Panginoon, nakakadalo 3 beses sa ating pambahan, naramdaman natin ang presensya ng mahal na Panginoon, lalo tayong magsikap na huwag mapighati ang Espiritu Santo, bagkos lagi maramdaman natin ang presensya ng mahal na Panginoon. Aklat po tayo may mahal ng 2 Kronika. Dito po tayo sa 15:2 at pakibasa mo na, 2 Kronika. Sa aklat po ng 2 mga Kronika, Kapitulo 15, talatang 2. At siya'y lumabas na sinalubong si Asa, at sinabi niya sa kanya, dinggin ninyo ako, Asa, at buong Huda at Benjamin. Ang Panginoon ay sumasa inyo, samantalang kayo'y sumasa Kanya. At kung inyong hanapin siya, siya'y masumpungan ninyo. Ngunit kung pabayaan ninyo siya, Kanyang pabayaan kayo. Pwede po ba tayong pumalakpak sa mahal na Panginoon? Hallelujah, hallelujah. Habang tayo'y nasa mahal na Panginoon, at ang mahal na Panginoon nasa atin, manatili po tayong tapat at totoo sa mahal na Panginoon. Manatili na pagyamanin natin at palagahan ang pagkahirang sa atin. Kaya tungkulin po natin na maglingkod sa mahal na Panginoon buong puso, buong kalakasan, buong kaluluwa, buong lakas. Lalo na po at tayo may kalayaan pa na maglingkod sa Panginoon. Tayo may panambahan pa. Naramdaman pa natin ang presensya ng mahal na Panginoon. Subalit di natin alam ang darating na mga araw, taon, kung tayo po'y may kalayaan pa. Ating nakikita lahat na nagaganap sa ating daigdig, sa ating bansa. Nakahirapan, trahedya, bagyo, lindol, gira, gutom, pataas na mga bilihin, lalo ngayon. Napakadaming nasalanta ng bagyo ng mga palay. Tataas at tataas ang bilihin o bigas. Kaya ang sabi ng mga Panginoon, habang tayo nasa mahal na Panginoon at siya'y nasa atin, huwag natin pabayaan ang tungkol natin sa Panginoon. Dahil once na pabayaan natin ang tungkol natin sa mahal na Panginoon, ang sabi ng aklat, pababayaan ka rin. Nakakatakot, may mahal. Kung ang isang anak na pasaway, tinitiis minsan ng magulang, pag tayo po'y magpapabaya sa ating tungkol sa mga Panginoon, malinaw ang aklat, pababayaan tayo ng mahal na Panginoon. Kaya habang tayo po'y nasa mahal na Panginoon, manatili tayo sa mahal na Panginoon. Kaya magsikap po tayo na makapaglingkod na may katapatan, may katotohanan.
dahil tayo ang makikinabang. Tayo ang pagpapalain. Ating isipin, mga mahal, sa taon 50 years ng ating magawain at tunay na magawain na sinasamahan ng pinakamamahal na Panginoon, may tunay na propeta na inilagay ang ating mahal na Panginoon, kaya walang dahilan para ikaw ay maghina malpaypay. Walang dahilan para ikaw ay magkukwestiyon sa ating mga pambagkos. Ang dapat mong gawin, maglingkod ka sa Panginoon na may katapatan at katotohanan. Pagpapalain tayo ng mahal na Panginoon. Ating basahin po ang dalawang aklat bago tayo po aawit ng isang awitin. Aklat po tayo ng Hebreo 2:3-4, Exodo 13:3. Dito po sa sulat sa mga Hebreo, Kapitulo 2, talatang 3 hanggang 4. Paanong makatatanan tayo kung ating pabayaan ang ganitong dakilang kaligtasan na ipinangungusap ng Panginoon noong una ay pinatunayan sa atin sa pamamagitan ng mga nakarinig. 4. Napawang sinaksihan naman ng Diyos na kasama nila sa pamamagitan ng mga tanda at mga kababalaghan at ng saganang kapangyarihan at ng mga kaloob ng Espiritu Santo ayon sa kanyang sariling kalooban. Aklat po tayo ng Exodo, chapter 13, verse 3. Sa aklat po ng Exodo, Kapitulo 13, talatang 3. At sinabi ni Moises sa bayan, alalahanin ninyo ang araw na ito na inalis ninyo sa Ehipto, sa bahay ng pagkaalipin, sapagkat sa pamamagitan ng lakas ng kamay ay hinango kayo ng Panginoon sa dakong ito. Walang sino mang kakain ng tinapay na may lebadora. Lahat may magsabing Amen. Mga mahal, napakalinaw ng mga aklat. Sa lahat ng mga naunang manampataya, na ang iba po nga dito sa Rosario ay 28 years na naglilingkod sa mahal na Panginoon. Dahil Korsada sa Lunita, 1992, ang iba po dito. Inyong nakita ang kabutihan at himala at kababaglang ginawa ng mga Panginoon sa inyo. Kayong nasave sa Makorsada, sa anniversary, magi sa ating event sa Metro Manila, kitang-kita ninyo ang mahal na Panginoon ang nagpagaling sa inyo. Walang ibinigay na gamot ang ating magulang sa Panginoon. Bakos tayo tinuruan ng kanyang ng salita ng Panginoon, tayo naniwala, tayo sumunod, doon tayo unti-unti pinagpala ng mahal na Panginoon. Kaya nga, kung tayo po ay minsan nag-iisip pa na tayo ay magbabakasyon sa paglingkod sa mga Panginoon, tayo tatalikod sa mahal na Panginoon, tayo lalayo sa mahal na Panginoon, tanda ko ang sabi ng ating ginagalang mga ebanglista, kung lalayo ka pa sapat, aalis ka sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, ipasuri mo muna ang iyong isip kung nasa wasto ka pang pag-iisip. Dahil sa tunay na gawain ating kinakalagihan, totoong-totoo ang Diyos natin sumasa atin, kasama natin. Kaya ang sabi ng mga aklat, paano ka makakatanan sa dakilang kaligtasan na ipinangusap ng mga Panginoon sa pamagitan na nakakita, sa pamagitan signs and wonders, miracle na ating nakita sa ating banal na misteryo, sa iyo'y naganap ang pagbabago, kagalingan, pag-ingat, pagligtas sa ating kapwa manampataya. Higit sa lahat, ating laging nakikinig, ating napapakinggat, nakikita sa panahon na pumunta ang ating gagalang mga ebanglista sa Abu Sayyaf, sa Talipaw, ating kitang-kita, kung hindi totoo ang ating mahal na Panginoon, mapapahamak sila. Pero ating nakita, kitang-kita natin, totoo ang mahal na Diyos, kasama ng ating mahal na pastor, kasama ng lahat ng 12 warrior.
Dahil silang 13 umakyat, 13 bumalik ng Metro Manila. Walang bawas, walang kulang, at ating nakita lahat ginamit na halos ng hukbong sandatahan ng ating bansang Pilipinas nang iutos ng dati nating Presidente Irap Estrada, pulbusin ng Abu Sayyaf, isama ang taga Jesus Miracle Crusade, ating nakinig sa patutuo ng ating mga minamahal na kapatid. Sa dami ng ginamit na kanyon, masinggan, mga armalite, M16 na ginamit, pero iningatan ang ating mga pastor at kasama ang 12 pure wire. Bakit? Sabi ng Isaiah 54:17, walang armas na ginawa ng tao na ipupuksa sa tunay na maanak ng Diyos, at ating nakita. Totoo ang ating mga pastor, totoo ang ating gawain, kaya walang dahilan para tayo po ay magpapabaya sa ating kaligtasan. Dahil pag iyong pinabayan iyong kaligtasan, nang hinanalpaypay ka, sayang ang nakita mong himala sa gawain ito. Pero hindi ito gawa ng tao. Ito'y gawa ng pinakamamahal na Panginoon. Kaya walang dahilan para tayo po'y magpapabaya. Bagos tayo lahat magsikap, magpilip. Malayo man minsan kayo o malapit, may ulan, may init, lagi natin tandaan, pinili ka ng mahal na Panginoon. Ikatuwa mo, ikagalak mo, dahil ang pumili sa iyo, hari ng mga hari. Kaya maglingkod po tayong may katapatan at may katotohanan. Sabi ng mga aklat sa Exodo, alalahanin, paalaala ni Moises sa lahat na pinalaya sa pagkaalipin sa Ehipto. Alalahanin ang araw na inyong inialis sa Ehipto dahil sa kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Ano ang dapat natin ngayong alalahanin? Ngayon, 28 tayo, kinawan, kinabagan, nakapagpatuloy maglingkod sa mahal na Panginoon. Yung iba sa Candelaria ay 40 na. Dahil nag-40 na ang Candelaria na mga naunang kapatiran. Pero yung iba dito, masigit pa sa 40 years. Dahil magpi-50 years na nga tayo sa taon ng ating bagawain. Kaya kitang-kita natin ang kabutihang ginawa ng mga Panginoon. Anong sabi? Alalahanin ninyo kung paano kayo pinalaya, kung paano kayo binago, kung paano kayo pinatawad ng mahal na Panginoon. Ating alalahanin, mga mahal, tayo tunay na pinagpala. Sa lahat ng mga naunang manampata dito, alalahanin natin, 28 years, hindi ka na uminom ng gamot. 28 years, wala nang smoker na mga unang tinawag o hindi ka naging alcoholic. 28 years, natuto ka ngayong sumamba sa mahal na Panginoon. 28 years, unti-unti ka pinagpala ng mahal na Diyos. Kaya matuwa't magala ka at paglingkuran mo ang mahal na Panginoon. Sa lahat ng kabataan, na kayo'y lumaki na sa banal na gawain dahil unang nasave ang inyong mga mahal na magulang. Ikatuwa ninyo dahil kayo ay nasa tunay na banal na gawain. Ikatuwa ninyo na kayo ay nagagamit ng pinakamamahal sa gawain ng mahal na Panginoon. Dahil napakadaming kabataan ngayon, problema ng magulang, umiiyak, ang iba na sa kulungan, ang iba na baliw na sa pinagbabawal na gamot. Pero tayo magpasalamat sa awat habag na mapanoon sa pangunang panalangin pagtuturo natin gagalang mga banglista, ating beloved assistant, Pastor Liz Almeida. Pinagpala tayo. 28 years, binago tayo't pinagpala ng mahal na Panginoon. Hindi ka na gumastos ng iyong pera sa iyong paglalasing, sa iyong panigarilyo. Bakos ang oras mo, panahon mo, pera mo, ginagamit mo sa magawain. Pero ang sabi ng mga aklat, magtipon tayo ng kayamanan sa langit.
Kung saan naroon ang iyong kayamanan, doon dumuro ng iyong puso. Kaya kung tayo'y gumagawa sa kalooban ng Diyos, tiyak, may mansyon tayo sa langit. Titira tayo sa piling ng mahal na Panginoon. Kaya ang ating alalahanin, mga mahal, ang ginawa ng mahal Panginoon sa atin. Binago tayo ng mahal Panginoon. Nagkaroon tayo ng kagalakan. Magpatuloy po tayong lahat, mga mahal. Malapit na tayong kunin ang pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang sabi ng Aklat, ikatuwa mo, ikagalak mo, na itong araw na ito, alalahanin mo, 28 years ka na sa Panginoon, 27, 26, 25, isang taong ka na sa mahal na Panginoon, 2 taon, matuwa't magalak ka dahil hindi ka na nagmumura, hindi ka na nag-iinom, hindi ka na nagarilyo, wala ka na sa buhay, sa libutan matuwa ka dahil ikay tunay ng anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Napakapalad po natin. Kaya nga tayo lahat magpatuloy maglingkod sa Panginoon. Dahil tayo'y pinilit hinirang ng mahal Panginoon. Kaya ating siyang pasalamatan. Tayo po ay tumayo na po at ay aawit ng isang awitin. Ating isipin po ang kabutihang ginawa ng pinakamamahal sa ating buhay. Dahil tunay may mahal, wala tayo lahat sapat na pangusap, banggitin, para pasalamatan ng Panginoon. Wala po tayong kayang ibigay o itiumbas sa mahal na Panginoon. Ating pong awitin po ang isang awitin na papuwi sa mahal na Panginoon. Sabi ng Panginoon, ako'y hindi nyo hinirang, ngunit kayo aking hinirang. Tagalog po tayo ng Why Have You Chosen Me? Ating isipin, mga ang kabutihan ng mahal na Diyos. Ating isipin, mga bakit tayo pinili ng Diyos? Alam natin sa ating sarili tayo makasalanan. Subalit pinili ka dahil alam ng mahal na Diyos. Susunod ka sa Kanya. Magpapagamit ka sa Kanya para sa kaligtasan ng ibang tao. Kaya nawa, sa bawat araw, tayo ay makasunod sa Kanyang utos. Hallelujah! Habang tayo po yung maawit, pasalamatan natin yung mahal na Panginoon. Hindi niya tayo iniwan, kaya sa dami ng tao, ikaw ang pinili ng mahal na Panginoon. Ay hinirang ng mahal na Panginoon. Oh
Pasalamatan mo ang Diyos na tumawag sa iyo. Napakapalad po ng bawat isa sa atin. Dahil hinirang ng mahal na Diyos. Dahil ang purpose niya at layunin, tayo makasama niya sa kanyang kaharian. Ang problema at karamdaman, naging daan para mapatunayan mo, may Diyos na handang magbabago sa iyo at magpapagaling sa iyo. Dahil ibinigay ng mahal na Panginoon ang kanyang buhay para sa iyo, para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Kaya nawa sa uling panahon ito, magsikap po tayo lahat. Sa bawat araw, masunod natin ang kanyang utos. Ibigay natin ialay ang ating buhay para tayo po tiyak pagpapalait magmamana ng buhay na walang hanggan. Sa amin pong beloved visitor, mahal ka ng mahal na Panginoon. May tao lang ginamit para kayo makadating sa lugar na ito. Pero sabi nga ng aklat natin binasa, siya ang humirang at tumawag sa inyo at nagdala sa inyo para simulan ninyo ang pagiging anak ng Diyos. Ang sabi po ng aklat, 4 po ang requirement ng kaligtasan o paraan. Dahil ang sabi ng Hebrew 11:6, at kung ang sino man ay walang paniwala o pampataya, hindi malugod ang Diyos. Sapagkat ang lumalapit sa Diyos, dapat sumampataya na may Diyos at siya ang tagapagbigay ganti sa humahanap sa Kanya. Ibig sabihin, pag ikay may paniwala, may pampataya, anong igaganti ng pinakamamahal na Jesus? Lahat ng iyong hingin sa panalangin na may panampataya, iyong tatanggapin. Ikalwa, makadiyos na pagsisisi. Bakit po makadiyos? Talikuran mo ang kasalanan pagsisisihan mo. Sapagkat sabi ng Acts 3:19, magsisi at magbalik loob upang mapawi ang kasalanan, upang kung magkagayon ay dumating ang panahon ng kaginhawahan mula sa harap ng mahal na Panginoon. Paano darating ang kaginhawahan? Talikuran ang kasalanan pagsisisihan. At darating sa iyo ang pagpapala galing sa mahal na Panginoon.
Ikatlo, kailangan po kayo mabautismo sa pangalan ng mga Panginoon, hindi po pagsali o paglipat ng panampalataya. Ito po ay pagsunod sa utos ng Diyos. Sapagkat ang sabi na ba aklat, ito ang kaparanan para mapatawad iyong kasalanan, para pumasok sa iyong banal espiritu. Sapagkat ang sabi ng Acts 38, magsisit magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng kasalanan at tanggapin niyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Regalo o gift ng mahal na Diyos sa lahat na magpapabautismo sa pangalan ng Panginoon, papasok sa iyong banal espiritu at magsisimula. Magkaroon ka ng kapangyarihan labanan ng kasalanan, manalangin ka sa karamdaman, gagaling sa pangalan ng Panginoon. Ikapat, bautismo sa Holy Spirit, ang mahal na Panginoon ang gagawa sa inyo pong pagpapatuloy maglingkod sa mahal na Panginoon. Ngayon, tayo po'y manalangin. Itaas po ninyo ang inyong pong dalawang kamay. Magpikit po kayo ng inyong mata. Sumunod po kayo sa maikling panalangin aking sasambitin. Mahal na Panginoon, salamat po sa iyong banal na salita na aking napakinggan. Narito po ako, nagbabalik loob sa iyo at labis, nagsisisi sa lahat na gawa kong kasalanan, simula na ako'y bata pa hanggang sa mga oras na ito. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking pagkakasala. Mahal na Panginoon, tinatanggap kita bilang Diyos at sarili kong tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat mo po na malinaw ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Mahal na Panginoon, iniibig kita, paglilingkuran kita habang ako ay nabubuhay. Iligtas mo po ako, sampo ng aking mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap, Amen and Amen. Ako po naman ang manalangin sa inyo. Mapagpalang Diyos ang banal sa pangalan mo po aming pinakamamahal na Panginoon. Ang aming pong mga blood visitor na ikaw ay tinanggap bilang Diyos at sa iyong tapagtas. Patuloy mo po sila kawa at kabagan at dagdagan ang kalang tunay na pag-ibig at paniwala at pampataya. Iligtas mo po sila, sampu na kama sa buhay, baguhin mo po sila, pagpalain mo po sila at nawa ito'y tunay na simula ng kanilang paglilingkod, hindi ang katapusan. Sa pangalan mo po, aming pinakamamahal na Panginoon, ito po ang aming samot panalangin. Amen. Minamahal, tayo po ay mananalangin sa ating pong mga pangailangan. Ano man pong ating kalagayan, may problema o karamdaman, tayo po'y maliwat, mga pataya, walang mahirap, walang imposible sa mga Panginoon sa lahat na ating pangailangan sa araw-araw, sa darating nakakapaskuhan, ang mahal na Panginoon, ang God will provide. Kaya pag tayo po ay aasa at maniniwala at gagawa sa kalooban ng Diyos, siya ang magsusupla ng ating pangailangan. Hallelujah! Mapagpalang Diyos sa mabanal sa pangalan po aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kahapon ito sa unang panalangin na magkinagalang mga evangelista, Estrada Almeida, ang pupitan din ginamit pa sa ang kaligtasan, anong kung ang pagpulang pasalat at awal sa lahat po ng pangailangan ng bawat isang makapatiran dati pabuhan, aming makababayan ikaw, mahal pa na nakakalang ng kalapangailangan iyo kung ibigay po ipagkaloob sa walang pamaraan. At palaan mo rin ang bawat isang pamaterya, pinansan, espiritual na pagpapala, at ayaw po kami nagdagan ng ang tunay, nakatapatan, kainitan, na paglingkod sa iyo. At nawa, huwag mo kami iiwan at huwag ganyan sa araw-araw ng pamumuhay. At nawa kami iwan sa pawalang punos at kapitasan sa iyong pagbabalik. At alain mo bawat isa sa lahat ng karamdaman, pagaling mo po sila. May problema at tasin mo po. At kapagan ng aming kababayan na tawagin mo na po sila. Para sila maglingkod na sa iyo ang aming naman sa buhay. Tawagin mo na rin mapakakirap na hinalpay-pay. Ibalik sa magkawain, hindi po gamitin ang bawat isa. Na instrumento sa kalitasan ng aming mga kababayan na naman ng aming pong mga anak ng aming gamit pastor na kami po ay magamit sa pagpapalagalat ng Ebanghelyo ng kalitasan. Mahal na Panginoon, iyo kong pagkala ng bawat isa, ikaw ang supply at provide at pangailangan sa araw-araw, yung mag-isa ng iyong manak ang kabuhay at pagkatamang kapatiran, ang maning po sa mga business transaction, panganamang po sila ang nasa ibang bansa. Mahal na Panginoon, salamat. Kami po'y dinilin sa pangpanalangin ng mga ginagalang mga pangis. Sa 28 years na kami po'y hindi inyong pinabayaan na nakapagpatuloy maglingkod ang bawat isa sa kanilang absurdo kahirapan. Kami po'y hindi inyong pinabayaan. Nawa, lalo mo po kami akain at pangunahan na makapaglingkod sa iyo at magkangin sa magawa hindi ang karapat-dapat. Higit sa lahat ang lahat ng mga anak ng ang gagalang pastor. Iyo po, Diyos, patuloy
pagpalain, kalakasan, pagpuli magpalaman tungkulin ingatan sa kalabalik hanggang sa pagbalik sa makapangyari ang pangalan mo po aming pinakamamahal na Kristo. Ito po ang aming samang panalanin. Yaman ang ating pong kanang kamay sa ating pagpulo, kaliwang kamay, sa parte ating katawan, karamdaman. Kung tayo po ay may piso pa, o tayo pagmura ang kaliwang kamay sa ating pong labi, at ating ilihas po ang ating sarili, at ating palayasin sa makapangyarang pangalan ng Panginoon ang lahat ng udyok na masamang espiritu sa ating buhay po karamdaman. Tayo po lahat sabay-sabay niyaman. Hallelujah! Hallelujah! Mapagpalang Diyos ang mabanal sa pangalan mo po aming pinakamamahal na Panginoon. Aming sasaway lahat ng di makaramdaman nagpapahirap sa lahat na mga anak ng Diyos at mga kababayan di makaramdaman sakit sa puso, sakit sa baga, asma, rayong, mahagdat, ulcer, cancer, leukemia, diabetes, epilepsy, lagnat, rangkaso, smoker, alcoholic, anumang karamdaman, pagkabulan, pagka-stroke, kasaw. In Jesus' name, be healed. In Jesus' name, demons of sickness and diseases, vices, bigang panghina, pagpaypay, kahirapan, alilangan, lumayas ka sa makapangyariang pang-ases, kasaw-kasaw. In Jesus' name. Ito po ating pinakamamahal na Jesus. Sa lahat po na makakatalon, tayo po ay tatalon 3 beses. Shout, hallelujah, praise the Lord. Ang sabi nga ng aklat, lumuksa ka sa kagalakan sapagkat malaki ang ganti sa iyo sa langit. Pag ikaw ay natili na naglingkod sa Panginoon, ikay talagang may aasahang buhay na walang hanggan. Jam, shout, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah! 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 Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nawa, may mahal tayo lahat ay matuwa at magalak dahil tayo po hindi iniwat pinabayaan ang mga Panginoon hanggang ngayon at nawa hanggang sa pagbabalik ng pinakamamahal na Panginoon, tayo po'y maglingkod na mayroong katapat at katotohanan. Dati at baguhan, ikatuwa natin ikagalak, tayo po'y makapaglingkod na may katapatan sa mahal na Panginoon dahil tayo lahat nasa buong katotohanan. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya po may mahal sa lahat po ng aking mga kapatid sa mga Panginoon, sa lahat po ng taga rito, huwag po nyo